kapayapaan? China versus Pilipinas? Paano kung tayo na ang kasunod na paulanan ng missiles? Araw-araw tayong nagdarasal ng kapayapaan, pero handa ba tayong madamay sa giyera? Isang araw mahimbing kang natutulog, biglang yumanig ang buong paligid mo. Boom! Hindi lindol, hindi kidlat, missile strike, and ito'y hindi eksena sa pelikula, kundi posibleng realidad. Kung magkamali tayo ng hakbang bilang bansa, baka sabihin mo, hindi mangyayari yan sa tin. Malayo naman ang Iran at Israel. Pero teka, may US military bases tayo sa Pilipinas. At ngayong umiinit ang giyera sa Middle East, Israel binomba ang nuclear facility ng Iran. Iran gumanti, binomba ang mga US military bases sa Iran, Syria, Qatar, Iraq. At sino ang kakampi ng Iran? China at Russia. Kung makialam sila, ang tanong ngayon, saan ba malapit ang US military base na madaling tamaan? Palawan, Zambales, Pampanga, Philippines. Tayo na ba ang kasunod na target? Hindi ito tanong ng pwedeng mangyari. Tanong na ito ng kailan mangyayari kung hindi tayo maging handa. Ang tanong ng marami ngayon, may laban ba ang Pilipinas kung madamay tayo? Ang totoo, hindi ito simpleng sagot. Hindi tayo nuclear power. Hindi tayo kasing lakas ng China o Russia. Pero nasa teritoryo natin ang mga base ng US. At iyon ang maaaring maging dahilan para hilahin tayo sa giyera. Kapag lumawak pa ang alitan, malaki ang posibilidad na maging world war ito. At sa bawat world war, hindi lang sundalo ang nasasaktan. Ordinaryong mamamayan katulad mo ang unang apektado, magkakaroon ng panik. Tataas ang presyo ng bilihin. Pwede tayong mawalan ng internet, kuryente at tubig. At ang mas masaklap, pwede tayong mawalan ng mahal sa buhay. Ano ba ang dapat gawin ng mga Pilipino ngayon? Mga gawin. Maging mapanuri sa balita. Huwag agad maniwala sa fake news. Ihanda ang pamilya. Magkaroon ng emergency kit, evacuation plan at komunikasyon. Makialam sa diskurso. Panawagan sa gobyerno, kapayapaan, hindi kaguluhan. Magkaisa. Ang giyera ay hindi panahon para sa bangayan sa politika. Mga huwag gawing katatawanan ng sitwasyon. Huwag magbulag-bulagan sa mga kaganapan sa mundo. Huwag kalimutan na ang tunay na laban ay hindi sa armas, kundi sa isip at puso. Hindi man tayo ang may hawak ng missiles, pero may panalangin tayo. May tinig tayo na pwedeng umalingaw-ngaw. At may kapangyarihan tayong manindigan para sa kapayapaan. Bago tayo madamay, dapat gumising na tayo. Bago tayo atakihin, dapat maging handa tayo. Bago tayo mawalan ng lahat, dapat maging isa tayo. Huwag sanang mangyari. Huwag sanang umabot sa puntong maging tanong na lang ang salitang bukas. Na ang kumusta ka ay mapalitan ng nasaan ka. Na ang tahanan ng bawat Pilipino ay matabunan ng abo ng giyera. Huwag sanang mangyari na ang katahimikan ng gabi ay mapalitan ng ingay ng pagsabog. Na ang mga bata sa eskwela ay mawalan ng kinabukasan. Na ang mga magulang ay mawalan ng anak o ang anak ng magulang. Hindi tayo perpektong bansa, pero bawat Pilipino ay may puso. Pusong hindi dapat matalo ng giyera. Pusong dapat manindigan sa gitna ng kaguluhan. At kahit patila maliit tayo sa mata ng mga dambuhalang bansa, may dangal tayo, may paninindigan tayo. At higit sa lahat may pagkakaisa tayo. I-share mo ang video na to kung naniniwala kang dapat pag-usapan to. Dahil